Uy, Maria, napadalaw ka. Galing ka sa pagdadasal? Tapos ka na sa pagkakatikismo sa mga bata? Opo, Padre. Wow, believe talaga ako sa'yo. Alam mo, sigurado akong bibigyan ka ng maraming grasya ng ating Panginoon. Oh, ano yung lumang papel na nasa kamay mo? Kilala mo ba yan? Narinig mo na ba ang tungkol sa kanya? Hindi pa po, Padre Abe. Yan si Padre Alcina. Siya ay isang tanyag na Heswita na misyonaryo at historiador. Naordinahan siya dito sa Visayas sa mahigit na 37 taon. Malaki ang kanyang naiambag sa mga Visayan noong tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Because of him, the Visayan culture was preserved. Sa wakas, at nandito na tayo sa Visayas. Sigurado na marami akong mapupulot na kalaman dito tungkol sa mga kultura, mga tradisyonal nilang mga gawain, at sa iba pa. Padre, malalagay ka dyan sa tangalip. Ang tungkulin mo dito ay ang pagpalaganap ng Krisyanismo, hindi iyan. Nicholas, hindi naman masama ang aking gagawin. Mabuti nga ito, kahit ang Panginoon ay matutuwa. Kung ikaw ay totoong magserbisyo sa Diyos, magserbisyo ka ng buong puso. Siya ang ating pinagsaserbihan, hindi ang kapwa nating mga Espanyol. Magandang araw, Miss. Ako po si Padre Alcina, ang bagong pare dito sa inyong simbahan. Ako si Miriam. Ano ang nais niyo? Gusto ko sanang malaman ang inyong mga kultura, kung ano kayo dito. At pagkatapos, ito ba inyong pagsamantalahan at sa huli papalitan ng inyong mga impluensya? Ganyan kasi yung mga praile, aabusuhin lang kami. Hindi, Miriam. Nais ko itong malaman sapagkat ito ay ang aking papalatahan upang sa susunod ng mga henerasyon, malaman nila na ganito ang mga tao noon, na kahit kayo ay sinasakop, patuloy pa rin ang pagpapalaganap ng inyong kultura at mga tradisyon. Kung sa ganon, umupo ka dito at ikaw ay aking kwentuhan tungkol sa aming kultura. Nakilala ni Padre Alcina ang mga tao sa Visayas at nakapanayam niya ito. Ngunit hindi rin siya pinabayaan ng mga mananakop. Padre Alcina, anong kalukuhan ang iyong ginagawa sapagkat ang tungkulin mo rito ay ang pagsampalataya ng mga tao bilang Krisyanismo? Itigil mo yan, sapagkat yan ay walang silbi. Oo, ipapalaganap ko dito ang Kristyanismo. Gagawin ko ang aking tungkulin, ngunit hindi ko maipagkait na gusto kong pahalagahan ang kanilang kultura at tradisyon. Nagsisilbi na ito ang espiritu ko sa kanilang mga manatili dito. Kaya huwag mong musgahan ang ginagawa ko, sapagkat tayo ay hindi pa rin nagpatutunan. Pero si Padre Alcina ay hindi nagpatalo sa mga banta ng mga mananakop. Siya ay patuloy na nagsulat sa mga kultura at tradisyong mga Bisayan. Ito ay kanyang maiging inobserba. Araw man o gabi, patuloy pa rin si Padre Alcina sa pagsulat sa kanyang journal tungkol sa Visayans. Ayun, hanggang dun lang ang aking kaalaman. Karapat dapat lang pala na siya ay alalahanin. Pwede ko itong ituro sa mga bata sa katisismo upang mabigyang halaga ang kontribusyon na nagawa ni Padre Alcina.
Sino yan, ma'am? Ito si Padre Francisco Ignacio Alcina, isang paring Jesueta at historiador sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ay sus, ma'am. Tagal na nun. Tsaka, isa siyang Hiswita. Malamang, isa siya sa mga naging kalaban noon. Hindi, si Padre Alcina ay isang tanyag na pare sa ating bansa. Sapagkat siya ay walang ginawang kapahamakan sa atin, hindi siya katulad ng ibang praile na inaabuso ang ating kapwa. Bakit nasabi mo yan, ma'am? Si Padre Alcina, sa kabila ng pagpalaganap ng Kristyanismo, ay pinapahalagahan niya ang ating kultura at tradisyon. May pagrespeto siya sa kung ano ang atin at dahil sa kanya, na-preserve ang Visayan culture. Even though he faces threats from colonizers, dahil sa kanya, hindi natin malimutan na mayroon tayong sariling kultura at ito ang humuhubog sa atin lalo na sa panahon ngayon na tila binubura na ng ating kasaysayan. Hindi dapat natin kalimutan ang mga taong tumulong sa ating kapwa noon. Sila ay malaga. Gaya ng pagpahalaga nila sa atin, mas lalo nating maiintindihan ang daloy ng ating lugar kapag tayo ay may mga sulat sa ating kasaysayan. Itinuring pa tayo ni Padre Alcina na My beloved Visayans,